NBA may mahalagang anunsyo kay Curry. Buwis buhay ang paglalaro ni Davis, lumaki ang tsansa sa playoffs. At Golden State versus LA Lakers, game preview and injury report. Malaking laban ang inaabangan ng lahat. Kapag parehong naglalaro sina Steph Curry at Jimmy Butler, nagiging mahirap talunin ang Golden State Warriors. Matapos matalo sa dalawang sunod na laro na hindi nakapaglaro si Curry dahil sa injury, bumawi agad ang Warriors at nagtala ng 3 sunod na panalo mula nang bumalik siya sa lineup. Ang pinakahuli nilang tagumpay ay laban sa Memphis Grizzlies kung saan natalo nila sina Ja Morant at ang kanyang team noong Miyerkules. Sa laban kontra Memphis, nagpakitang gilas si Curry sa isa sa kanyang pinakamagandang laro ngayong season. Nagtala siya ng 52 puntos kabilang ang 12 3-pointers, 10 rebounds, 8 assists at 5 steals. Dahil sa kanyang pambihirang performance, nakatulong siya upang maiangat ang Warriors sa pang-5 pwesto sa Western Conference standings. Ngunit hindi lang iyon ang magandang balita para kay Curry matapos ang ika-44 na panalo ng Warriors ngayong season. Kinabukasan, inanunsyo ng NBA ang 12 finalists para sa 2024-25 Twyman Stokes Teammate of the Year Award at isa si Curry sa mga napili. Ang taunang parangal na ito ay nagsimula noong 2012-13 NBA season at kinikilala ang pinakamahusay na teammate batay sa kanyang pagiging selfless sa loob ng court, leadership bilang isang mentor at mabuting ehemplo sa kanyang kapwa players. Kasama ni Curry sa listahan ng mga finalists ang mga sumusunod: Steven Adams para sa Houston Rockets, Nicolas Batum para sa Los Angeles Clippers, Jalen Brunson para sa New York Knicks, Tobias Harris para sa Detroit Pistons, Al Horford para sa Boston Celtics, Jaren Jackson Jr. para sa Memphis Grizzlies, James Johnson para sa Indiana Pacers, DeAndre Jordan para sa Denver Nuggets, Brook Lopez para sa Milwaukee Bucks, Donovan Mitchell para sa Cleveland Cavaliers, at si Jalen Williams para sa Oklahoma City Thunder. Noong nakaraang season, ang Minnesota Timberwolves guard na si Mike Conley ang nanalo ng parangal. Ang pangalawang beses niya itong natanggap sa kanyang career. Samantala, hawak naman ni Jrue Holiday ng Boston Celtics ang record para sa pinakamaraming beses na nanalo ng Teammate of the Year Award matapos niyang masungkit ito ng 3 beses. Sa sumunod na balita naman, hindi talaga makaahon ang Dallas Mavericks ngayong season. Si Anthony Davis na nakuha ng Mavericks sa isang blockbuster trade noong Pebrero mula sa Los Angeles Lakers kapalit ni Luka Doncic ay nagtamo ng injury sa kanyang debut game noong Pebrero 8 at nawala sa loob ng 6 na linggo. Sa wakas, nakabalik siya sa lineup noong Marso 24, ngunit sa laban ngayong araw kontra sa Atlanta Hawks, hindi pinalad si Davis nang matamaan siya ng siko ng kanyang kakamping si Daniel Gafford malapit kung hindi man direkta sa kanyang mata. Napahiga si Davis sa sahig bago kumuha ng tuwalya upang takpan ang kanyang kanang mata. Agad siyang dinala sa locker room para sa karagdagang pagsusuri. Bumalik siya sa laro 2 minuto bago matapos ang first half na may benda sa may kanyang kanang talukap o kilay. Maraming injury na ang kinaharap ng Mavericks ngayong season, kabilang na ang pagkawala ni Kyrie Irving dahil sa ACL tear sa kaliwang tuhod na tuluyang nagtapos sa kanyang season. May mga pagkakataong halos walang laman ang bench ng Mavericks dahil sa kakulangan ng mga available na players. At syempre, mahirap baliwalain ang paghihirap ng Dallas mula nang ipadala si Doncic sa Lakers noong Pebrero. Isa na namang injury kay Davis ang pinakahuling bagay na ayaw maranasan ng Dallas Mavericks sa ngayon. Makakakuha kaya ng play-in spot ang Mavs? Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa huling balita, nanalo ang Golden State Warriors laban sa Memphis Grizzlies sa kanilang pinakahuling laban. Sa laban na ito, nagpakita ng husay ang Warriors sa kanilang opensa at depensa. Naging epektibo ang kanilang shooting na may 22 mula sa 3-point line sa free throw line. Naipasok ng Warriors ang lahat ng kanilang 28 para sa perpektong 100% rate. Sa larong ito, nagpakita rin sila ng husay sa pagkuha ng rebounds, parehong offensive at defensive na nagbigay sa kanila ng maraming second chance points. Nakakuha sila ng 49 na rebounds kung saan 15 ang offensive. Bukod dito, nagtala sila ng 20 na assists, 16 na turnovers at 11 steals. Ang kanilang playmaking ay naging susi rin sa panalo dahil sa mataas nilang bilang ng assists na nagresulta sa magagandang opensa. Bukod dito, nagawa rin nilang pilitin ng Grizzlies na magtala ng maraming turnovers
na nagbigay sa kanila ng pagkakataon para sa mabilisang opensa. Samantala sa depensa, nagawa ng Warriors na limitahan ang scoring efficiency ng Grizzlies. Bagamat may ilang magagandang shots ang Memphis, naging sapat ang presensya ng Golden State upang pigilan ang kanilang mga kalaban sa pagkuha ng madaling puntos. Ang kanilang perimeter defense ay nagpakita rin ng husay na nagpahirap sa Grizzlies na makahanap ng ritmo sa 3-point shooting. Nagtala ang Grizzlies ng 22 assists, 7 steals, 43 rebounds at 3 blocked shots. Sa free throw line, nakapagtala ang Memphis ng 19 sa 22. Tungkol sa fouls, nagtapos ang Warriors na may 22 fouls habang may 23 fouls naman ang Grizzlies. Si Stephen Curry ang nanguna para sa Warriors sa larong ito kung saan nagpakitang gilas siya sa kanyang opensa na may 52 puntos at 10 rebounds sa 37 minutong paglalaro. Bukod sa kanyang mataas na produksyon sa scoring, nagpakita rin siya ng magandang playmaking. Ang kanyang husay sa floor spacing at shot creation ay nagbigay ng malaking kontribusyon sa tagumpay ng Warriors. Sa kasalukuyan, ang Warriors ay may magandang record ngayong season na may 44 sa 31. Ang kanilang opensa ay patuloy na nagpapakita ng husay lalo na sa 3-point shooting. Sa depensa naman, nagawa nilang limitahan ang kanilang mga kalaban sa mababang shooting efficiency habang patuloy nilang pinipilit ang turnovers upang makakuha ng mas maraming pagkakataon sa opensa. Sa kabilang banda, nanalo naman ang Los Angeles Lakers laban sa Houston Rockets sa kanilang huling laro. Sa laban na ito, nakakuha ang Lakers ng 35 defensive rebounds at 10 offensive rebounds, kabuuang 45 rebounds sa laro. Naitala nila ang 11 turnovers at 11 steals. Tinawagan ang Rockets ng 20 personal fouls na nagbigay sa Lakers ng 20 free throw attempts kung saan 18 ang naipasok. Nagawa rin ng Lakers na limitahan ang Rockets sa kanilang opensa. Bagamat may ilang sandali kung saan nakahanap ng ritmo ang Houston, naging matatag ang depensa ng Los Angeles sa kabuuan ng laban. Ang kanilang perimeter defense ay nakatulong upang pigilan ng Rockets sa pagkuha ng madaling 3-point shots, habang ang kanilang interior defense ay nagpatatag sa kanilang paint protection. Ang isa sa mga pangunahing nagdala ng Lakers sa panalong ito ay si Luka Doncic. Nagtapos na may 20 puntos, 6 na rebounds at 9 na assists sa loob ng 38 minuto. Kahit hindi ito ang kanyang pinaka-epektibong shooting performance, nagawa niyang mag-ambag sa ibang aspeto ng laro. Bukod sa kanyang scoring, ang kanyang playmaking ay nagbigay daan sa kanyang mga kakampi na magkaroon ng magandang shot opportunities. Sa kasalukuyan, ang Lakers ay nasa magandang posisyon sa standings na may record na 46 sa 29. Ang kanilang opensa ay patuloy na nagpapakita ng husay lalo na sa kanilang ball movement at 3-point shooting. Samantala, ang kanilang depensa ay naging solid rin lalo na sa paglimita sa fast break points ng kanilang mga kalaban. Sa kabuuan, parehong nagpakita ng matatag na laro ang Warriors at Lakers sa kanilang pinakahuling laban. Ang kanilang kakayahang mag-adjust sa bawat sitwasyon, pati na rin ang kanilang balance sa opensa at depensa ang nagbigay sa kanila ng tagumpay sa kanilang mga laro. Habang papalapit ang playoffs, patuloy silang magiging mga team na dapat bantayan sa Western Conference.